Key. Si Shilin. Hindi ko akalain na naitulog ko ang CEO ng Chi Group na nasa tuktok ng piramid ng Yundu. Ang CEO ng Key Group na si Ki Shilin ay malapit nang makipag-isang dibdib sa anak ng Lin Group. Bakit lahat na lang sila ay may kapareha? Gusto ko rin. Halo meow meow. Nandito ako sa bar mag-isa. Nangungulila. Nalulungkot. At nilalamig. Bilisan mo. Humanap ka ng ilang male model para sa akin ngayon din. Sa susunod na pumili kayo ng ganitong lugar para sa negosyo, ay huwag na tayong magdulungan. Ang bilis naman ni Meow Meow. Kayong lahat. Pumila kayo. At nang makita ko ang mga mukha ninyo. Huwag mo akong hawakan. Kamukha mo ang taong iyon, ikaw na lang. Hello? Designer Wen, hindi pa po ba kayo papasok? Kanina pa po naghihintay ang mga customer dito. Pasensya na. Parating na ako. Chishilin. Pareho na tayong matanda at gusto naman natin ang nangyari. Kaya huwag na tayong mangialam sa isa't isa. Wen Shuyu, Manro Studio. Dahil siguro sa alak kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob, hindi ko akalain na naitulog ko ang lalaking 10 taon ko ng lihim na minamahal. Lalo na't may mahal na siyang iba. Aray, wag naman masyadong madiin, parang mapuputol na ang leeg ko. Pasensya na talaga. Tapos na ang pagsusukat ko sa iyo, maghintay na lang po kayo sa tapos na damit. Sige, Susunod. Chishilin. Bakit siya nandito? Madilim na madilim kagabi. Siguro naman hindi niya ako nakilala. Xiaowen, matagal na tayong hindi nagkikita. Ngayong araw, ang apo ko, nagpumilit na samahan akong magpatahi ng damit. Kaya pakiusap, Disenyador Wen, gawan mo rin ng terno ang pasaway na batang ito. Sige po. Hindi ko po alam kung ano ang gusto ni Presidente Kinatela. Hindi ba dapat sukatan muna bago gumawa ng damit? Sa talas ng mata ni Disenyador Wen, isang tingin lang alam na niya. Nahawakan ko na ang buong katawan mo kahapon. Paanong hindi ko malalaman ang sukat mo? Muntik ko nang makalimutan. Kung ganoon, Presidente Ki, dito po tayo. Bakit ba tingin ng tingin sa akin ang taong ito? Presidente Ki, pakiangat po ang iyong mga braso. Ha? Pakiangat po ang mga braso nyo. Disenyador Wen, ganyan ka ba talaga palagi magsukat sa mga tao? Ako. Tumakbo ka ng napakabilis kaninang umaga. Naiwan mo pa pati ang ID mo. Talagang nakilala niya ako. Tapos ko na pong kunin ang mga sukat nyo. Magbabanyo lang muna ako. Uy, magkakilala ba kayo ni Disenyador Wen? Kung hindi, bakit nasa iyo ang ID na ito? Napulot ko lang. Itong si Xiaowen ay magaling na at napakabait pa. Kung siya sana ang mapapangasawa ng apo ko, ayos na ayos talaga. Hoy, ikaw na bata ka. Galingan mo naman ang panliligaw sa kanya. Sige, Teka, dati naman ay wala kang pakialam sa mga babae. Bakit parang nag-iba ang ihip ng hangin ngayon? hey. Ha 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 ha. Pumunta ba siya rito ngayong araw? Para singilin ako sa mga nangyari? Hello? Binibining Wen, may nangyaring masama sa lola mo. Ano? Doc,
Kumusta na po ang lola ko? Binibining Wen? Lumalala na ang kondisyon ng lola mo kaya hindi na pwedeng ipagpaliban ang operasyon. Magkano po ba ang aabutin ng bayad sa operasyon niya? Hindi bababa sa 16 na milyong piso. Pag-isipan mo na muna ito ng mabuti. Doc, sandali lang. Halo Tia, pwede po bang makahiram pa ng kaunting pera? Ang lola po ay... Hindi mo pa nga nababayaran iyong huling hiniram mo. Sinabi ko na sa iyo na pabigat lang ang matandang iyan at isa siyang butas na walang ilalim. Halo. Saan naman ako kukuha ng 16 na milyong piso para dito? Lola, pinalaki mo ako kaya hindi mo ako pwedeng iwanan. Wen Shuyu. Bakit ka nandito? Wen Shuyu. Payag ka bang pakasalan ako? Ano ka mo? Pasensya na. Hindi ko sinasadyang marinig ang usapan ninyo kanina. Ang pera sa loob ng card na ito ay sapat na para sa operasyon ng lola mo at sa lahat ng mga susunod pang gastusin. At nagkataong kailangan ko rin ng mapapangasawa. Bakit ako? Hindi ba't gusto mo na si Lin? Si bata pa lang kayo? Ngayon ay tawagin na natin ang pagpasok ng bridegroom na si Chi Shilin at ang bride na si Lindsay. Pinipilit na ako ng lola ko na magpakasal. Wala dahil ikaw ang gusto niya. Kaya ikaw ang pinakaangkop na tao para dito. Hindi ko akalain na ikakasal pala ako sa isang dominanteng presidente. Ipadala ko sa iyo ang address ng bahay ko mamaya. Lumipat ka na sa bahay ko ngayong gabi. Magsasama tayo? Ang bilis naman. Kagustuhan ito ng lola ko. Sige na nga dahil may kailangan din naman ako sa iyo. Payag ako. Papasok na muna ako sa trabaho. Hatid na kita. Huwag na magtataksi na lang ako. Wen Shuyu. Sa wakas ay nahuli rin kita. Presidente Ki, bakit hindi ninyo po sabihin kay Madam na matagal na ninyo siyang gusto? Noong bata pa ako ay mababa ang aking asukal sa dugo. Bigla siyang sumulpot sa harap ko na parang isang anghel. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sabi ng nanay ko, ay dati na akong nagkakaroon ng mababang asukal sa dugo. Ang candy na ito ay matamis. Subukan mo munang kainin. Sasamahan kitang maghanap ng doktor. Pagkatapos noon ay binalaan siya ni Lindsay na huwag nang lumapit sa akin. Nang sinubukan ko na siyang hanapin, sa kasamaang palad ay nakaalis na siya. Gagawin ko ang lahat para unti-unti niyang maramdaman ang aking katapatan. Kung sasabihin ko, ngayon ay baka isipin niyang hindi ako sapat na tapat. Naaalala ko na ang studio ni Mrs. ay nasa ilalim ng pamilyang Ki. Bakit hindi natin ilipat si Mrs. sa head office para naman mapalapit kayo sa isa't isa? Gawin mo ang ayon sa sinabi mo. Sa buwan na ito, doble ang magiging bonus mo. Salamat, Presidente Ki. Shuyu. Shuyu, maligayang pagpasok sa grupong Ki. Salamat sa iyo, Meow Meow. Congrats sa iyo. Isang hakbang na lang at mas malapit ka na sa iyong pinapangarap na si Presidente Chi. Kaming dalawa ay kasal na. Ano? Pansamantala lang ito at saka may ibang nagugustuhan si Presidente Chi. Magandang araw, Director Lin. Magandang araw, Director Lin. Siya si Lindsay, ang taong gusto ni Ki Shilin simula pa noong bata sila. Magandang umaga, Director Lindsay. Magandang araw, Director Lin. Hoy. Ay, Director, ayos lang ba kayo? Wala ka bang mata? Ikaw na bago. Siya ang bumangga sa akin. Bawal sa pamilyang Ki ang pag-usapan ng presidente ng palihim. Lagi kang Presidente Ki ng Presidente Ki. Pumunta ka ba rito para magtrabaho? O para akitin ng presidente? Hindi ko iyon ginagawa. Talagang masyado kang ambisyosa. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang lumapit kay Presidente Ki? Sige na, tumigil na muna kayo. Nariyan na si Presidente Chi.
Ay, Shuyo. Humanda na siyang masisante. Pinakaayaw ni Presidente Key ang mga taong lampa. Ayos ka lang ba? Itong si Presidente Key, na umiiwas sa mga babae, ay gusto pa palang tulungan ang babaeng iyan na tumayo. Shilin, Oras na ng trabaho ngayon. Tawagin mo akong Presidente Key. Presidente Key. Bukod sa pinagchichismisan kanya, sinasagot pa niya ako ng pabalang. Hindi ko talaga alam kung sino ang nag-recruit sa kanya. Dapat siyang sibakin agad sa trabaho. Ako ang nag-recruit sa kanya. May problema ka ba roon? Pumunta ka sa opisina ko ngayon din. Salamat po. Di Direktora. Ano pang tinitingin-tingin niyo riyan? Magtrabaho na kayo ng maayos. Ibigay mo sa akin ang impormasyon ng babaeng iyon ngayon din. Hindi kaya iniisip niya na gusto ko lang sa harap ng mga katrabaho ko na ipakita ng sadyang may relasyon kaming dalawa? Halika rito. Presidente Key, madaling mamasamain ng iba ang ginagawa mo. Ayaw kong isapubliko ang relasyon natin. Disenyador Wen, ikinakahiya mo ba ako? Ayoko lang nasabihin ng iba na nakuha ko ang trabaho ko dahil sa pakikipag-ugnayan sa iyo. Sige. Susundin kita. Umupo ka riyan. Ha? Teka. Presidente Key. Presidente Key, Huwag kang malikot. Kung ayaw mong mamaga ang iyong paa at hindi makalakad, ay makinig ka na lang sa akin. May asawa na pero ang kapal pa rin ng mukhang akitin si Shilin. Napakawalang hiya talaga. Bagay talaga sila sa isa't isa. Ang nahanap niyang asawa ay hindi malaman kung tagahigpit lang ba ng tornilyo o delivery rider. May gagawing party ang kumpanya ngayong linggo. Kung mapapapunta rin natin ang hampas lupa niyang asawa at hihiyain natin siya doon, hindi lang ang pag-akit kay Shilin ang mapipigilan, siguradong wala na rin siyang mukhang ihaharap para manatili pa rito sa kumpanya. Gagawin ko po agad iyan. Ayusin mo muna ang mga dokumentong ito bago ka umuwi. pang isang buwang trabaho na ang mga ito. Kung kaya mong gawin mo. Kung hindi, lumayas ka. Team leader, sinasadya niyo na po siyang pahirapan. May karapatan ka bang sumabat? Gusto mo na bang matanggal sa trabaho? Ako, Oo nga pala. May party ang kumpanya ngayong linggo at kailangang isama ang inyong mga pamilya. Parang wala naman yatang patakaran ang kumpanya na kailangang magsama ng pamilya sa party. Hindi mo ba alam ang tungkol sa pag-usisa ng background? Para maiwasan ng mga taong walang delikadesa na may kasamang kung sino-sinong kahina-hinalang tao na sisira sa imahe ng kumpanya. Kung hindi mo sila maisasama, umalis ka na rito. Sige po. Lagot na. Hindi sinabi sa akin ni Chishilin ang password ng main gate. Nabalitaan ko na pati ang password ng cellphone ni Presidente Key ay ang kaarawan ni Director Lin na 0613. Kung ganoon, siguradong mahal na mahal ni Presidente Key si Director Lin. Pati ba naman ang password ng gate ay kaarawan ni Lindsay? Hindi ko na alam kung bakit pa siya Ay naku. Akala ko ay may umatras na sa kasal. At handa na akong maiwan mag-isa sa kwarto. Bakit hindi ka nakadamit? Maging disente ka naman. Bakit ka nandito? Nandito ako para tulungan ka? Huwag na. Kaya ko namang pahiran ito mag-isa.
Humarap ka doon. Bakit parang sanay na sanay siya? Dati, ba ay tinulungan mo rin si Lin sina magpahid nito? Itaas mo ang iyong kamay. Tutulungan kitang magpahid ng body lotion. Bakit ka nakapikit? Para sa akin ba ang regalong ito? Nagustuhan mo ba? Nagustuhan ko. Pero hindi ba masyadong mahal ito? Kung mabibihag ko lang si Disenyador Wen. Sulit ang lahat. Shuyu, sa darating na handaan ng kumpanya ngayong linggo, hindi ba mabubuko ang lahat kung sasama sa iyo si Presidente Ki? Lagot. Nakalimutan kong magtanong sa kanya. Nakita ko si Presidente Ki sa opisina kanina lang. Bakit hindi? Amo siya puntahan para makipag-usap. Shilin, sasama ka sa akin sa handaan ngayong linggo, di ba? Pupunta ako? Dahil lang binigyan ka ng regalo, ay iisipin mo ng gusto ka niya. Ang tanga mo talaga. Pero hindi kasama ka. Pero hindi sa iyo. Kung wala ka ng kailangan, lumabas ka muna. Director Lin. Ha. Ang ganda talaga ni Director Lin ngayon. Kaya naman pala si Presidente Ki ay may espesyal na pagtingin sa iyo. Tama ka dyan. Alam niyo talagang biruin kami ni Shilin. Bakit wala pa si Wen Shuyu hanggang ngayon? Hindi kaya natakot siya kaya tumakas na lang. Ay, narito na siya. Akalain mong maganda pala itong si Wen Shuyu kapag nag-ayos. Wisit, pagpasok na pagpasok pa lang inagaw na ang atensyon sa akin. Hey, magandang dilag. Mukhang napakasariwa mo pa ah. Manager Lee, may asawa na ako, kaya pakiusap, rumespeto ka. Oo. Bakit nagmamaang-maangan ka pang inosente dyan? May asawa ka na, pero nilalandi mo pa rin si Presidente Chi? Ano namang masama kung hawakan kita ng kaunti? Li Yanming, mukhang hindi kanya gusto. Para sa akin, matatag ang pagmamahalan ni na Presidente Ki at Director Lin, kaya hindi ka makakasingit sa kanila. Mabuti pang sumama ka na lang kay Lian Ming dahil siguradong aalagaan kanya ng mabuti. Hahaha. Manager ako ng pamilyang Chi? Hindi ba mas mayaman ako kaysa sa asawa mong guwardiya? O tagahatid lang ng pagkain? Ikaw na isang hamak na gamit na babae. May lakas pa ng loob na maging mapili sa akin? Ngayong araw, itutuloy ko ang gusto ko sa iyo. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Ocha, ang lakas mong lumaban sa akin, lintik ka. Hali kayo, tingnan nating lahat. Kung ano ang hitsura ng pobreng asawa nitong si Wen Shuyu. Ang asawa niya ay si Presidente Ki. Anong sabi mo? Anong sinabi mo? Ang lalaki sa litrato ng marriage certificate na ito ay si Presidente Chi. Si Presidente Ki? Ibalik mo sa akin yan. Akin na yan. Hayop ka. Wisit. Para sa akin. Ang mga ganitong peking marriage certificate ay mabibili sa kahit anong halaga. Paano naman magkakagusto si Presidente Chi sa babaeng tulad mo? Tama ka riyan. Wen Shuyu, ang dumi mo rin talaga.
May asawa na, pero pilit pa rin inaakit si Presidente Chi. Hindi totoo yan. Totoong kasal kami ni Chi Shilin. Wen Shuyu, hindi mo ba muna tinitingnan ang sarili mo sa salamin? Magkakagusto ba si Presidente Qi sa isang ordinaryong tao na gaya mo? Hawakan niyo siya. Huwag kang malikot. Bitawan niyo ako. Bitaw, huwag kang sumobra. Sumobra? Ito ang para sa pag-akit mo kay Shilin. Ito ang para sa paggawa mo ng peke. Ito ang para sa pagpapakalat mo ng mga tsismis. Mamatay ka na. Hump. Gusto mo pang makipag-agawan ng lalaki kay Director Lin. Sayang lang dahil sa mga mata ni Presidente Chi, ay tanging ang direktor lang ang nakikita. Nabalitaan ko pang kinansilan niya lahat ng trabaho para lang makasama ang direktor sa party. Ganoon pala kapag nagmamahal. Si Qi Shilin. Sandali lang. Saan galing ang jade bracelet na yan sa kamay mo? Bakit nasa iyo ang pamanang jade bracelet ng pamilyang Chi? Paano itong nangyari? Malinaw namang isa itong napakahalagang kayamanan. Ito ay palamuti mula sa pamilya ng emperador ng panahon ng Song na ang halaga ay hindi matatansya. Ipinapasa lang ito sa bawat henerasyon sa batang ginang ng pamilyang Chi. Bakit ibinigay sa akin ni Chi Shilin ang isang bagay na ganito kamahal? Panindigan mo ang pag-arte mo. Sigurado akong niloloko lang niya ang mga tao rito. Ibinigay ito sa akin ni Chi Shilin. Hindi ito peke. Ibalik mo sa akin iyan. Ibalik sa'yo? Ang bracelet ko. At nagagawa mo pang manlaban? Hawakan niyo siya. Ito ang kapalit ng pag-akit mo kay Shilin. Kung matalino ka, magbitiw ka na sa trabaho. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na pilayin ang kamay mo. Bitawan mo ako. Huminto kayo! Tigil! Chi Shilin. Nandito ka ba para suportahan si Lindsay? Shilin, nandito ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa kamay mo? Hindi ko sinasadyang nagasgas ito. Presidente Qi, tamang-tama ang dating nyo. Pinupuna ni Wen Shuyu si Director Lin at tinuturuan lang namin siya ng leksyon. Gustong-gusto ni Chi Shilin si Lindsay. Siguro makikipaghiwalay ka na sa akin agad, di ba? Sinong gumawa nito sa kamay ni Wen Shuyu? Ako iyon, hindi ko sinasadyang natapakan ang kamay niya. Lindsay, ikaw ang nangunguna sa pagbuli sa mga empleyado. Ikaw bilang direktor, napakagaling mo talagang gumanap. Chi Shilin, ipinagtatanggol ba niya ako? Presidente Chi, si Wen Shuyu ang unang nagsinungaling at namemeke pa ng marriage certificate nyo, bakit pati ang direktor ay nadadamay? Sinong nagsabing ang marriage certificate na ito ay... Sinong nunit ng marriage certificate na ito? Ako po, Presidente Chi. Ha 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 ha. Ah! Presidente Chi, Napakahusay. Sinisante ka na. bakit po, Presidente Qi? Bakit ka mo? Dahil hindi kita gusto. Sisibakin kita kung kailan ko gusto. Kailangan pa ba ng rason? Presidente Qi, halos maghari-harian na siya sa harap ng direktor. Hindi ko na kasi matiis, kaya binigyan ko siya ng leksyon. Direktor, pakiusap, tulungan niyo akong pakiusapan si Presidente Qi. Shilin, kakampihan mo ba si Wen Shuyu at sisisihin ako? Kahit sino pa man ngayon, hindi ko hahayaang mangyari ang ganitong bagay sa ating grupong Chi. Talaga? Nilabag ni Wen Shuyu ang mga panuntunan ngayong araw. Hindi siya nagdala ng kapamilya para sa piging. Anong masama kung didisiplinahin ko ang sarili kong empleyado? Aling panuntunan ng kumpanya? Ang nagsasabing kailangang magdala ng pamilya sa piging? Panuntunan ba ito ng grupong Qi? O sarili mo lang itong gawa-gawang panuntunan, Lindsay? Ako, At saka, kailan pa naging ikaw, Lindsay, ang nagdedesisyon para sa ating grupong Qi? Kung hindi mo kayang panindigan ang posisyon bilang direktor, may ibang kukuha ng pwesto mo. Chi Shilin, makikipag-away ka ba sa akin dahil lang sa isang hamak na babae? At saka, may asawa na ang babaeng iyan. Tama po, Presidente Qi. Hindi sulit na magalit dahil lang sa isang maliit na empleyado. Wen Shuyu, kasalanan mo itong lahat. Ngayong nag-aaway na sina Presidente Qi at Director Lin. Masaya ka na ba? Huwag niyo akong baligtarin. Kayo na nga ang nang-api sa akin.
at sinira niyo pa ang pulseras ko. Ang lakas ng loob niyong sirain ang pamanang pulseras ng angkan ng Key. Napakalakas talaga ng loob niyo. Ano? Totoo ang pulseras na ito. Hindi ba't laging nasa tita ang pulseras na ito? Bakit ito nasa kanya? Sinong nakabasag ng pulseras na ito? Ituro mo. Huwag kang matakot. Nandito ako, ipagtatanggol kita. Siya iyon. Hay, hindi ako iyon. Ikaw mismo ang nadapa kaya nangyari iyan. Pinapayuhan kitang magsabi ng totoo. Dahil kapag tiningnan ko na ang CCTV, ay hindi lang simpleng pagbabayad ng pera ang aabutin mo. Magbabayad ng pera? Ano nang halaga ng pulseras na ito ay hindi ko kayang bayaran kahit magtrabaho pa ako habang buhay. Wen Shuyu, magkatrabaho tayong lahat. Tulungan mo naman akong makiusap. Tabi pwede kitang palagpasin. Humingi ka agad ng tawad kay Wen Shuyu. Patawad, Wen Shuyu. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi narinig? Lakasan mo? Patawad, Wen Shuyu. Patawad, mali ako. Sige na. Tutal naging magkatrabaho naman tayo. Huwag ka nang mambubuli ng kung sino-sino sa susunod. Tara na, gagamutin ko ang sugat mo. Wen Shuyu, ang lakas ng loob mong agawin siya sa akin. Humanda ka sa akin. Wen Shuyu, akala mo naman kung sino ka. May asawa na pero nagawa mo pang akitin si Presidente Chi. Hindi ko sinasadyang mag-away kayo ni Director Lin. Wen Shuyu, gusto ko talagang buksan ang utak mo para makita kung ano ba talaga ang laman nito. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Ano? Ang password. Huwag mo akong piliting ulitin ito. 0724. 0724. Disenyador Wen. Bakit ang password ng cellphone mo ay katulad ng kaarawan ko? Disenyador Wen. May lihim na pagtingin ka ba sa akin? Hinding-hindi no. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Disenyador Wen. Paano mo ipaliliwanag ang pangalang Xiaoqi rito? Ito ay dahil natatakot. Ako na malaman ng iba ang pagkakakilanlan natin. Sa susunod, kahit anong panganib ang harapin mo, mag-message ka o kaya ay tumawag ka sa akin. Kung hindi, para saan pa ang pagkakaroon ng asawa? Hindi pa sigurado kung akin ka o sa iba. Ano bang ibinubulong-bulong mo riyan? Presidente Key, narito ako para gamutin ang ginang. Paumanhin, Presidente Key. Babalik ako pagkalipas ng 10 minuto. Ay hindi, pagkalipas ng 1 oras. Sandali lang. Tingnan mo ang kamay ni Wen Shuyu. Maliligo muna ako. Opo. Nag-away ba ang inyong Presidente Key at si Director Lin ngayon? Kaya pagdating sa piging ay ang sama ng loob niya. Dahil din po sa inyo yon. Ako? Presidente Key, hindi pa ba tayo aalis? Oras na para umuwi. Wala na bang load ang cellphone ko? Bakit hindi pa nagpapadala ng mensahe si Wen Shuyu sa akin? Hindi siguro ako nagkamali sa oras. Ngayong gabi, ang piging, di ba? Opo. At nagsimula na nga ito. Ano? Tara na, bilis. Kaya pala nagalit siya dahil hindi ko siya niyaya sa piging? Siguro nga po. Mula nang malaman niyang nagsimula na ang piging, naging masungit na ang mukha niya. Posible kayang pumunta siya rito hindi dahil kay Lindsay, kundi dahil sa akin? Ginang, nitong mga araw po, huwag niyo munang basain ang inyong kamay. Aalis na muna ako kung wala na kayong kailangan. Ha? Marami namang kwarto sa bahay niya. Bakit sa tabi ko siya humiga? Hindi kaya. At may mangyari sa amin ngayong gabi.
Ikaw talaga. Ay naku! Napakalampa mo talaga. Ayos ka lang ba? Shilin, pumasok ka ba sa maling kwarto ngayong gabi? Bahay ko ito. At asawa kita. May problema ba kung magtabi sa pagtulog ang mag-asawa? Pero hindi pa ako handa. Talaga? Oo. Mabait naman si Presidente Key. At siguradong maiintindihan mo ako. Wen Shuyu, wala bang nagsabi sa iyo na hindi ka dapat sa kama? Nakikipagtawaran sa isang lalaki? Wen Shuyu, kukuha lang ako ng remote control. Bakit ka nakapikit? Inaasa mo ba na may mangyayari? Shilin, Wen Shuyu, maghihintay ako hanggang sa dumating ang araw na bukal sa loob mo. hi. Maghintay ka ng 10 minuto pagkapasok ko bago ka Wen Shuyu, naglilihim ba tayo? Pangarap ko ang maging isang designer. Ayaw kong mabaliwala ang kakayahan ko dahil lang sa bansag na asawa ng presidente. Isa pa, ayaw kong mapintasan at pagkaisahan ng mga tagahanga mo sa opisina dahil lang sumakay ako sa kotse ng amo. Wen Shuyu, halika rito. Kailan mo ba ako balak bigyan ng pagkilala? Pagkilala sa akin, Wen Shuyu, hindi ka talaga mahal ng lalaking nasa harap mo. Huwag kang magpapadala sa mga matatamis niyang salita. Mahalaga ang mag-focus sa karera. Depende sa ipakikita mo. Shilin, ang panukalang plano para sa pakikipagtulungan sa kumpanyang Dongjiao ay tapos na. Kailangan na nating magdesisyon kung sino ang mamumuno rito. Tungkol sa bagay na ito, makipag-usap ka na lang kay Assistant Chen. Ano? Wen Shuyu, naiwan mo na naman ang ID card mo sa... Ay, hindi ko akalaing mapupulot ito ni Presidente Key. Talagang nakakahiya sa abala, Presidente Key. Itong si Wen Shuyu, parang multo na hindi umaalis. Director Lin, may paraan ako. Nabalitaan ko na ang may-ari ng kumpanyang Dongjiao na makakausap natin ay ang kababata ninyong si Zhao Lin. Bakit hindi na lang natin ibigay ang kwalifikasyon para sa disenyo ng pananamit na ito kay Wen Shuyu? Lahat ng tao sa loob at labas ay atin. Kung gusto nating pagtripan si Wen Shuyu, hindi ba napakadali lang yan? Magandang ideya? Gawin natin ang sinabi mo. Sige po. Teka lang. Pumunta ka at sabihin sa kanya na sumama sa akin sa kumpanyang Dongjiao pagkatapos ng trabaho para makipagkita kay Zhao Lin. Opo. Hoy, Shuyu. Uwian na. Bakit hindi ka pa umaalis? Sasama ako mamaya kay Director Lin sa kumpanyang Dongjiao para makipag-ugnayan sa trabaho kay Presidente Zhao. Tatapusin ko muna ang kontrata. Ay, narinig ko na ang Presidente Zhao na iyon ng kumpanyang Dongjiao ay hindi mabuting tao. Isa siyang manyakis. Mahilig siyang mambastos ng mga batang babaeng empleyado. Marami na siyang sinirang mga intern sa ilalim niya, kaya dapat kang mag-ingat ng husto mamaya. Napakaraming tao sa kumpanyang Dongjiao. Siguro naman hindi siya ganoon katapang para gumawa ng masama. At nariyan din si Director Lin. Ang tanga mo naman, sa kanya ang buong kumpanyang Dongjiao, walang sinuman ang maglalakas loob na kumontra sa kanya. Basta mamaya kapag nasa harap ka na ng mga bisita at inabutan ka ng alak, siguraduhin mong huwag na huwag kang iinom. Sige, naintindihan ko. Sige, mauuna na ako. Paalam. Presidente Chi, ito po ang panukala para sa proyekto. Itaas ang porsyento para sa Shiyu ng 10% pa. Presidente Key, Sa anong departamento ka galing napakawala mong galang? Akala mo ba ay basta-basta ka na lang pwedeng pumasok sa opisina ng presidente? Presidente Key, isasama ni Director Lin si Shuyu sa kumpanyang Dongjiao para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Natatakot ako na baka may mangyaring masama kay Shuyu. Presidente Ki, si Zhao Lin ng kumpanyang Dongjiao ay madalas na nasasangkot sa balita tungkol sa paglalagay ng gamot sa mga babaeng empleyado para mambastos. Ang asawa niyo ay kasama niya. Natatakot ako na baka hindi ito maganda. Ihanda ang sasakyan. Opo. Bihirang bisita ito? Panganay na binibining Lin, matagal na kayong hindi pumupunta rito kay isang Ginoong Zhao. Marami lang inaasikasong nakakainis na bagay sa kumpanya kamakailan. Sino? Ang nagpagalit sa ating panganay na binibini?
Ang babaeng ito lang. Teka, bakit parang pamilyar siya? Mukhang siya yung batang mahirap na laging nakabuntot sa atin noong bata pa tayo. Anong sabi mo? Ang mga mata niyang ito ay hinding-hindi ko makakalimutan. Uy, hindi mo na ba siya matandaan? Noong bata pa tayo ay lagi natin siyang inaapi. Tapos noong lumipat na siya ng bahay, nabawasan ang ating katuwaan. Hi, Siya pala iyon. Bakay? Siya ba ang nagpagalit sa iyo? Kuya Zhao, alam mo naman na dati ko pa gusto si Shilin. Dapat sana ay magkakatuluyan na kami, pero bigla siyang umepal sa amin. Ano? May ganoon palang nangyari? Hindi lang iyan. Bukod sa palagi niya akong inaapi, pinagmumukha pa niya akong masama kay Shilin. Kuya Zhao, magkabata tayo, kaya magpapakatotoo na ako sa iyo. Ha? Ang babaeng ito, pasok sa panlasa mo, hindi ba? Ang babaeng ito, ngayong nagdalaga na, may taglay talagang karisma. Pupunta siya rito mamaya para makipag-usap sa iyo tungkol sa negosyo, kaya siguraduhin mong asikasuhin mo siyang maigi. Aba, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging sunod-sunuran siya sa akin para wala na siyang oras na akitin ang iyong Presidente Chi. Director Lin, dala ko na ang kontrata para sa pakikipagtulungan sa kumpanyang Dongjiao. Ikaw ang taga-disenyo para rito, kaya kausapin mo na lang si Presidente Zhao. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Pero kaming dalawa lang dito. Baka kung ano ang isipin ng iba, baka pwedeng sa susunod na lang tayo mag-usap. Kapag hindi napirmahan ang kontratang ito ngayon, mag-impake ka na at lumayas bukas. Disenyador Wen, halika rito at mag-usap tayo. Presidente Zhao, heto po ang kontrata. Pakitingnan niyo po. Kung wala naman pong problema ay pakipirmahan na para hindi na maaksaya ang mahalaga ninyong oras. Naku, Xiaowen, huwag tayong magmadali. Uminom muna tayo at mag-usap ng dahan-dahan. Sa kanya ang buong kumpanyang Dongjiao, kaya walang nangangahas na sumuway sa kanya. Basta mamaya kapag nandun ka na sa pakikipag-usap, iabot mo lang sa akin ang alak. Siguraduhin mong hindi ka iinom. Oo. Makakasira lang sa trabaho ang pag-inom. Kapag nagtagumpay ang kasunduan, sa selebrasyon, ay sasamahan ko kayong uminom. Ganoon din iyon. Binibining Wen, hindi mo ba bibigyan ng respeto itong si isang ginoong Zhao? Huwag mong kalilimutan kung ano ang ipinagbilin sa iyo ng inyong Director Lin kanina lang. Kung pagsisilbihan mo lang ako ng maayos, ay pipirmahan ko na ang kontratang ito. Rumespeto ka. Talagang hindi po ako pwedeng uminom? Pakiusap, wag niyo na akong pahirapan. Isang hamak na empleyado ka lang, huwag kang masyadong mapagmataas. Kapag nawala ang kooperasyong ito, tingnan natin kung kukunin pa kayo ni Presidente Qi, ikaw na walang kuwentang tao. Inumin mo ito, at pipirmahan ko na ang kontratang ito. Totoo ba ang sinasabi mo? Akong si Zhao Lin ay laging tumutupad sa aking pangako. Pwede na ba nating pag-usapan ng kooperasyon ngayon? Hehe, marunong ka naman palang makisama. Pagkatapos uminom, ay mag-usap tayo sandali sa sofa. Ano ba namang klaseng tao ka? Alis na ako. Halika rito. Presidente Zhao, may asawa na ako. Ano naman kung may asawa ka na? Porke ba may goalkeeper ay bawal na umiscore? Hahaha, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Takbo na. Sige, tumakbo ka pa. Nagawa mo pa talaga akong sipain, ha? Pumunta ka rito sa kumpanya namin para sa negosyo. Tapos magmamalinis ka pa dyan na parang kung sinong banal? Labas kayong dalawa. Bantayan nyo ng maigi ang pinto. Opo. Jiaolin, kapag ginalaw mo ako, hindi ka mapapatawad ni Presidente Qi. Pwe, ang lakas ng loob mong banggitin si Presidente Qi, isa ka lang namang basurang pwedeng paglaruan ng kahit sino. Akala mo naman kung sino ka talaga. Saklolo, tulungan niyo ako. Tulong. Sumigaw ka lang. Kahit pumutok pa ang lalamunan mo, ay walang darating para iligtas ka. Haha. Kahit dumating pa si Qi Shilin, ay paglalaruan pa rin kita sa harap mismo niya. Wen Shuyu, Presidente Kiki. hayop ka. Pasensya na, nahuli ako ng dating. Zhao Lin, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hawakan ng babae ko? Presidente Qi, hindi ko po alam. Teka, siya iyon.
Si siya ang unang naniwal sa akin. Umupo siya sa kandungan ko at hindi ko man lang siya maitulak palayo. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Ikaw ang may masamang balak sa akin. Hindi po, Presidente Key, huwag po kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Ang babaeng tulad niya, basta binigyan ng pera, kahit ano ay gagawin niya. Sinasabi mo bang ang asawa ko ang naniwal sa iyo? Asawa? Asawa? Jowlin, napakalakas ng loob mo. Baliwala na ang dami mong biniktima. Pero naglakas loob ka pang galawin ang asawa ko. Shuyu, paano natin siya paparusahan? Papirmahin mo siya sa kontrata. Bingi ka ba? Pipirma? Opo, pipirma ako. Opo, Presidente Key. Ituring nyo na lang. Ito na, pambayad sala ko sa inyo. Patawarin nyo na po ako at huwag nyo na po akong patulan. Chishilin, ang init-init. Shuyu! Espesyal na assistant na Chen. Kapkapan niyo siya, ipakain sa kanya ang gamot na iyan, at ikulong siya para masiyahan siya mag-isa. Masusunod po. Teka, wag po, Presidente Key. Wag. Tara na, uuwi na tayo. Huwag kang aalis. Kukuha lang ako ng bimpo. Huwag kang aalis. Wen Shuyu. Alam mo ba kung sino ako? Chishilin. Gusto kita. Wen Shuyu, ikaw ang nagsabi niyan. Paano ba tayo nauwi sa pagtulog ng magkasama nang hindi ko man lang namalayan? Saan ka pupunta ng pagkaaga-aga? Talagang sinadya ni Chishilin na iligtas ako kahapon. Mukhang talagang may malasakit siya sa akin. Paano kung sabihin ni Jowlin sa mga tao sa kumpanya ang mga sinabi mo sa kanya kahapon? Eh di, hayaan mong malaman ng buong kumpanya para hindi ka na nila muling maapi pa. Presidente Zhao, mukhang naging masaya ang gabi mo Kakayanin pa ba ng bewang mo? Lindsay, gusto mo ba akong mapahamak? Bakit hindi mo sinabi sa akin na asawa ni Presidente Key, si Wen Shuyu? Anong sabi mo? Mabuti na lang at hindi ako nagtagumpay kagabi. Kundi ay tiyak na babalatan ako ng buhay ni Presidente Key. Saan mo nakuha ang balitang iyan? Imposibleng hindi malaman ng pamilyang Lin ang tungkol sa kasal ni Shilin na ganoon kalaking balita. At saka, paanong tatanggapin ng angka ng Key ang isang mahirap na tulad ni Wen Shuyu? Tama ka naman doon, pero si Presidente Key mismo ang nagsabi sa akin kagabi. Ang babaeng iyan na si Wen Shuyu, napakahusay talaga ng paraan niya mamingwit ng lalaki. Hindi ko alam kung anong gayuma ang ginamit niya kay Shilin. Totoo iyan, di ba? Aray ko, halos mabali ang bewang ko kagabi. Ngayong may atraso ka na kay Wen Shuyu, at kapag nagbulong siya sa kanya, baka hindi mo na mapanatili ang pagiging Presidente Zhao mo. Kung ganoon, ano na ang gagawin ko ngayon? Panandalian lang na nabulag si Shilin ng babaeng iyan. Paanong magiging mas mahalaga ang isang babae kaysa sa pamilyang Chi? Basta't mapahiya ng babaeng iyan ang pamilyang Ki, mapipilitan si Shilin na palayasin siya. Kapag wala na ang proteksyon ni Shilin sa babaeng iyan, sa oras na iyon, kahit anong gusto mong gawin sa kanya ay magagawa mo. Wen Shuyu, pagsasabayin ko ang pagtutuos sa bago at dati nating alitan. Isa ka lang namang hamak na babaeng pumatol sa makapangyarihan at naglakas loob ka pang tapakan ng pagkatao ko. Siya nga pala, may pagtatanghal ng mga produkto sa handaan ng kooperasyon ngayong linggo. Ang mga kalaro natin, noong bata, ay mga makapangyarihan na sa yundo ngayon at pupunta rin sila doon sa oras na iyon. Sa loob ng dokumentong ito ay may impormasyon tungkol sa mga panauhing may alerhiya sa mga materyales ng damit. Ibigay mo iyan sa kanya pagdating ng oras. Hihiganti ako ng matindi para mailabas ang galit ko. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mapapalayas ko siya sa kumpanya. May allergy sa seda si Ginoong Lin. Pass sa seda.
Gusto mo pa ba ang mga mata mo pagkatapos tumingin sa computer ng ganoon katagal? Bakit ka nandito? Kaka-out mo lang ba sa trabaho? Oo naman, may international meeting kasing kailangang daluhan, kaya medyo ginabi na. At saka ayaw ko namang matulog ng mag-isa. Ano bang sinasabi mo? Opisina ito at hindi mo bahay. Dahil lang naman iyon sa isang tao na panay ang iwas sa akin dito sa opisina, kaya kailangang maghintay hanggang makaalis ang lahat para lang makalapit kay Disenyador Wen. Naku, ang mga allergy file ko. Ayos lang iyon. Presidente Key, narito na ang mga gamit na kailangan nyo. Tamang-tama ang dating mo, espesyal na assistant na Chen. Gumawa ka ng isa pang kopya ng dokumentong ito. Opo. Huwag na, nakakaabala pa. Ito ang bag na binili ko para sa iyo noong nakaraan. Nag-iisa lang ito sa buong mundo, gusto mo ba? Masyado itong mahal, hindi ko ito matatanggap. Ito ang unang beses nakakatawan ka sa kumpanya para makipagnegosasyon. Kailangan pa rin nating magpakitang gilas, hindi ba? Kung ganoon, maraming salamat sa iyo. Oh, ang feeling sikat mo talaga. Pinaghihintay mo kaming mga presidente at chairman ng ganito katagal. Hindi ba may 10 minuto pa bago magsimula ang party? Wen Shuyu, ano sa tingin mo ang okasyong ito? Nakuha mo pang mahuli sa ganito kaimportanteng araw. Mabuti pang umalis ka na lang at huwag nang ituloy ito. Hay nako. Lindsay, bakit ka nagagalit? Sa isang walang kwentang tao? Baka ma-stress ka lang, hindi siya sulit. Presidente Zhao, mabuting alalahanin mo ang nangyari noong gabing pumirma tayo ng kontrata. Maging magalang ka sa akin. Isa ka lang namang basurang pinaglalaruan ng lahat. Duwag ka pa rin. Gaya noong bata ka na wala ka man lang masabi sa harap ni Lindsay. Hindi ko makakalimutan noong mga bata pa tayo kung paano siya umiyak at nagmakaawa sa amin habang binubugbog namin para pakawalan siya. Huwag kang lalapit kay Kuya Shilin. Hindi mo ba ako naririnig? Ikaw, gusto mo pang makipaglaro sa amin? Nararapat ka ba? Napakairita mo talaga. Papatayin kita. Parang awa nyo na. Huwag nyo na akong saktan. Hindi na ako makikipaglaro kay Chishilin simula ngayon. Pag-usapan na lang natin ito kapag handa na si Presidente Zhao na seryosong makipagtulungan. Hinto, kapag nangahas kang umalis ngayon, kakanselahin ko agad ang pakikipagtulungan sa pamilyang Qi. Wen Shuyu, siguradong ayaw mong dahil sa iyo ay masira ang ating proyekto, hindi ba? Sige. Waiter. Ito ang aming mga bagong disenyong damit para sa pagkakataong ito. Ang mga damit na ito ay para lang tignan natin. Paano naman natin malalaman kung maganda ba ang mga ito? Mas mararamdaman lang ang ganda nito kapag isinuot na. Tama ako, di ba? Pakitulungan po si Presidente Zhao na isukat ito. Teka lang, gusto kong ikaw ang magsuot nito sa akin. Sige na, Presidente Zhao. Tingnan mo ang ngapang-akit niyang anyo. Halatang halata na. Sanay na sanay siyang magbihis ng mga lalaki. Ang mga salita ng mga lalaki, pakinggan mo lang at huwag seryosohin. Talaga bang iniisip mong pakakasalan ka ni Presidente Qi? Mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. Bitiwan mo ako. Gusto mo pa bang turuan ka ng leksyon ni Qi Shilin? Huwag ka nang magpanggap. Akala mo ba talaga ay gagawin ni Qi Shilin para sa iyo ang isuko ang negosyong ito? Hayop ka. Nagawa mo pa akong kagatin. Ang bag ko. Isang bag lang yan. Wala namang espesyal diyan. Tama ba ang nakikita ko? Ang bag na ito ay isang limitadong edisyon mula sa isang sikat na tatak sa mundo. Iisa lang ito sa buong mundo. Hindi ito basta-basta mabibili ng pera. Kailangan ay may mataas na katayuan ka para makuha ito. Ano? Paano magkakaroon ng isang tulad niya ng ganoong kamahal na bag? Siguro ay peking kopya lang iyan na nabili kung saan. Kahit magtrabaho pa siya habang buhay, baka kahit ang tag ng bag na ito ay hindi niya mabili. Gusto mo bang malaman ang totoo? Katotohanan? Anong katotohanan? Huwag mong sabihing binili iyan para sa'yo ni Shilin? Tama ka. Wen Shuyu, noong huli ay napahiya ka na nang mabuking ang peking lisensya niyo ng kasal ni Shilin, hindi ka pa ba nadadala? Ngayon ay uulitin mo na naman ba ang lumang diskarte mo? Hindi ko talaga binalak na isa publiko ang relasyon natin. Masyado na kayong mapang-api. Hemp, sa tingin ko ang bag na ito ay binili ni Presidente Qi para sa ating Lindsay.
pero ninakaw ito ng ibang tao at gustong angkinin. Hindi ko ginawa iyon. Kung hindi mo ito inagaw, talaga bang ibinigay ito sa iyo ni Shilin? Bata pa lang tayo ay naiinggit ka na sa pagkakalapit namin ni Shilin, kaya ginawa mo ang lahat para makuha ang atensyon niya. Sayang nga lang, dahil hindi ka man lang tinapunan ng tingin ni Shilin. Ibalik mo sa akin ang bag ko. Anong ginagawa mo? Nahawakan mo na ang bag na ito kaya diring-diri na ako. Masyado ka na. Ano naman kung masyado na? Kung hindi mo na kaya, pwede ka namang mag-resign. Ipagpatawad niyo po. Nagpadala si Presidente Key ng isang bote ng Romani Conti Grand Cru na pulang alak. Tama ba ang narinig ko? Grand Cru. Ang isang bote na iyan ay nagkakahalaga ng mahigit 8... Hahaha. Sa tingin ko ang alak na ito ay para suportahan ni Presidente Key ang ating Lindsay. Naku kayong dalawa. Bata pa lang ako ay nakikita ko na ang paglalambingan nyo mula noon hanggang ngayon. Kaya naman pala maalaga talaga si Presidente Chi. Ang sweet talaga ni na Director Lin at Presidente Key. Tama na nga. Kayo talaga ang galing ninyong magsalita. Hulaan ko? Hindi kaya ito ang alak para sa kasal nyo ni Presidente Key? Malapit na pala ang masayang balita, kaya hihintayin naming makapunta sa inyong kasal. Bakit ka nakatayo lang dyan? Bilisan mo at buksan na ang boteng ito para sa lahat. Sandali lang. Anong karapatan ninyong inumin ang alak ko? Alak mo? Wen Shu Yu, maayos pa ba ang isip mo? Sino ka ba sa tingin mo? Presidente Chi talaga ang maghahanda ng alak para sa iyo? Alam ko, hindi ka makapaniwala dahil mahal na mahal ako ni Shilin, pero kailangan mo na lang itong tanggapin. Dahil sa huli, si Shilin ay para sa akin lang habang buhay. Hindi ako naiinggit dahil ang boteng ito ay ibinigay mismo sa akin ni Chi Shilin. Talagang hindi ka susuko hanggat hindi ka napapahiya. Lindsay, bakit hindi mo itanong sa waiter kung para kanino talaga ang alak na ito? Para matigil na ang kahibangan niya. Magsalita ka? Para kanino ibinigay ni Presidente Key ang boteng ito? Ang alak na ito ay ibinigay ni Presidente Chi para sa isang babaeng nagngangalang Wen Shuyu. Ano? Anong ibig sabihin nito ni Presidente Key? Ano ba talagang ginawa ng Wen Shuyu na ito? Para itrato siya ng ganoon ni Shilin? Baka naman nagkamali ka? Paano naman mangyayari iyon? Si Presidente Key mismo ang nagtagubilin nito sa amin. Tingin ko ang waiter na ito ay baka aktor lang na kinuha ni Wen Shuyu. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko kailanman gagawin ang ganoong bagay. Hindi mo gagawin? Hindi ba't matagal mo nang gustong kumapit kay Shilin para maging mayamang asawa? Hindi ba't ito ang gusto mong mangyari? Wen Shuyu, nakakadiri ka talaga. Bitawan mo ako. Malaki siguro ang ginastos mo para kumuha ng aktor na ito, no? Wen Shu Yu, sapat ba ang pera mo pambayad sa aktor na ito? Baka sa huli ay wala kang pambayad at lumuhod ka pa para magmakaawang patawarin ka namin. Jowlin, wag mong kalilimutan kung paano ka nakiusap sa akin noong gabing iyon para patawarin kita. Tumahimik ka! Noong gabing iyon ay nahulog lang ako sa bitag mo, isang basura na umaasa lang sa lalaki. Pinapayuhan kita na umalis na agad sa paningin namin ni Shilin. Hindi ba paulit-ulit mong sinasabi na ikaw ang mahal ni Chi Shilin? Kung ganoon ay bakit ako ang binigyan niya ng alak at hindi ikaw? Kahit sa ang anggulo mo tingnan ng alak na ito. Peke ito at halatang halata. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan diyan. Ako ang nagsasalita ng walang kabuluhan? Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong nakatikim ng ganitong alak. Mas marami pa akong alam kaysa sa isang probinsiya ng tulad mo. Totoo naman, ang Lindsay natin ay tagapagmana ng Lin Group, isang tunay na anak mayaman mula sa mataas na lipunan. Bata pa lang ay sumasama na siya sa kaniyang ama sa iba't ibang pagtitipon. Paano siyang magkakamali? Wen Shuyu? Ang alak na ito ay parang agwat nating dalawa. Sa sandaling gustuhin kong uminom ng ganitong mamahaling alak, ay may mag-aabot agad nito sa aking kamay. Samantalang ikaw, kahit magtrabaho ka pa ng habang buhay ay hindi mo ito mabibili. Ayusin mo ang ugali mo. Dahil sa susunod, hindi na ang alak na ito ang gagantihan ko, kundi ikaw na mismo. Binigyan ko kayo ng 1 buwan. Pero ito lang ang nagawa nyo? Pasensya na po, Presidente Key. Dahil hindi ko kailangan ng paliwanag. Resulta lang ang tinitingnan ko. Bibigyan ko pa kayo ng 1 linggo? Kung hindi nyo pa rin ito magagawa, ay magsilayas kayong lahat. Opo. Presidente Key. Presidente Key. Hindi mo ba nakikitang may meeting ako? May nangyari po sa misis nyo. Ano? Sabi ng mga tauhan natin, hindi lang binasag ni Director Lin ang dinalang wine, kundi pinagtulungan din nilang apihin ang misis nyo. Kanselado ang meeting.
Utusan muna ang manager ng hotel na asikasuhin ito. Sabihan ng private jet na babalik na tayo agad. May asawa na pala ang presidente natin. Nabaliw ka na ba? Ang isang bote ng peking alak ay wala lang. Bakit? Parang nanghihinayang ka yata. Sa tingin ko, tulad ng peking alak na ito, isa ka lang mababang uri at basura. Kung hindi nyo babayaran ang bote ng alak na ito ngayon, walang sino man ang makakaalis dito. Hump. Sige. Ang perang ito ay sapat na para bumili ng ilang bote ng iyong peking alak. Hahaha. Oh, manager, narito na po pala kayo? Tamang-tama, may nanggugulo rito. Paalisin nyo na siya agad. Ito. Sino ang bumasag ng alak na ibinigay ni Presidente Key kay Binibining Wen? Ito ay 10 taon na ang nakalipas na pinakadekalidad na lumanikang di. Anong sabi mo? Totoo ang alak na ito? Patay na tayo. Ang alak na ito ay mula pa sa napakagandang taon. Magkano ang kailangang bayaran dito? Isang bote lang naman ito ng luwamanikang di ba? Kakausapin ko na lang si Presidente Key mamaya. Ibinigay na niya ito sa akin. Kaya akin na ang boteng ito. Kailangan mong bayaran ng pera sa akin. Ikaw? Magkano ba ang alak na ito? 19 milyon at 500,000 piso. Ang numerong iyan ay bagay na bagay sa iyo. Card ba o cash? Binibining Len? Buisit. Wala akong ganoon kalaking pera ngayon. Bakit bigla akong nahihirapan ng ganito? Hi, nabalitaan mo na ba? Isinugod sa ospital para emergency si Presidente Zhao ng kumpanyang Dong Zhao dahil nagka-allergy siya sa damit na... Dahil sa kanya, ay nawalan ng kumpanya ng napakalaking order. Kaya maghanda na siyang lumayas dito sa kumpanya. Yu Shuang, ano bang ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Siyempre, tinutulungan ko lang ang kumpanya na magtanggal ng mga salot. Nung pumipili ka ng tela para sa damit, hindi mo man lang ba't sinika ng maaga ang mga allergy ng kliyente? Alam mo ba kung gaano kalaki ang magiging lugi ng kumpanya dahil sa iyo? Ginawa ko ang damit base sa listahan ng mga allergy na ibinigay ng kumpanyang Dong Zhao. Wala akong kaalam-alam kung bakit siya nagka-allergy. Sa pagpapakalat mo ng ganyang mga chismis at paninirang puri sa akin, baka gusto mong padalhan kita ng sulat mula sa abogado. Ikaw? Wen Shuyu, na-ospital ako dahil sa allergy sa damit mo. Gusto mo ba akong patayin? Presidente Zhao, kumalma po muna kayo. Empleyado ko po siya. Hayaan niyo pong ako ang kumausap sa kanya. Wen Shuyu, malinaw na nakasulat sa dokumento ng mga allergy na may allergy si Presidente Zhao sa rayon. Pero naglagay ka pa rin ng maraming rayon noong ginagawa mo ang damit. Wen Shuyu, nagawa mo pang magkamali sa ganoon kasimpleng bagay? Nagawa mo pang magkamali sa ganoon kasimpleng bagay? May mukha ka pa bang ihaharap para manatili rito sa kumpanya? Imposible. Wala sa mga dokumentong ibinigay mo sa akin ang impormasyon na may allergy siya sa rayon. Hi, ibig mo bang sabihin ay sinasadyang saktan ang sarili ko para lang mapahiya ka? Wen Shuyu, sino ka sa tingin mo? Presidente Zhao, kalalabas mo lang ng ospital. Huwag kang masyadong magalit. Hindi sulit na sirain ang katawan mo para sa ganyang klaseng tao. Kahit ano pa ang sabihin ninyo, wala talaga akong alam tungkol sa allergy niya sa rayon. Ikaw? Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na apihin ako. At may gana ka pang sumagot? May boses ka ba sa kumpanyang ito? Humingi ka agad ng tawad kay Presidente Zhao. Paluluhurin kita at pasusubsuubin para humingi ng tawad. Bakit? Hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon, dahil lang ba ikaw ang direktor, ay basta-basta mo na lang akong pwedeng paratangan? Napakatapang mo. Gawin mo kung anong ipinapagawa ng direktor sa iyo. Bakit ka pa maraming sinasabi? Isa akong katuwang sa negosyo ng pamilyang Chi. Sinasabi kong sinadya mo ito, kaya ikaw ang dapat sumalo sa sisi. Kapag nalaman ito ni Presidente Key, sa tingin mo ba ay mas bibigyan niya ng halaga ang malaking halaga ng pera o ang isang walang hiyang laruang katulad mo? Gagawin ko ang lahat para paluluhurin ka at humingi ng tawad. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Tumigil kayong lahat! Shilin, hindi ba't nasa ibang bansa ka para sa isang meeting? Bakit ka na agad nakabalik? Kung hindi ako bumalik, ano pa ang balak ninyong gawin kay Wen Shuyu?
Tumayo ka. Shilin, nagkakamali ka. Tinatanong ko lang naman si Wen Shuyu tungkol sa sitwasyon. Presidente Qi, kailangang bigyan ninyo kami ng katarungan. Papatayin ako ng babaeng ito. Hindi sinunod ni Wen Shuyu ang allergen list mula sa kumpanyang Dongjiao at naglagay ng maraming rayon na nagresulta sa allergy ni Presidente Zhao. Isa itong malaking kapabayaan sa kanyang trabaho. Wen Shuyu, totoo ba ito? Kung hindi, magsalita ka para hindi ka dehado. Pinili ko lang ang mga materyales base sa dokumentong ibinigay nila sa akin. Wala talagang nakasulat doon tungkol sa pagiging allergic niya sa rayon. Narito na ang lahat ng medical record at nagagawa mo pang magdahilan? Ibig mo bang sabihin ay itataya ni Presidente Zhao ang buhay niya para lang makipagtulungan sa akin na i-frame up ka? Wen Shuyu, ang kapal naman ng mukha mo. Para malaman kung ano ang totoo. Dalhin dito ang listahan ng allergen. At malalaman natin agad. Shilin, bakit ka kumakampi sa kanya? Oo nga po, Presidente Qi. Kasabay mo lumaki si Lindsay. Paano ka naniniwala sa mga kasinungalingan ng iba? Ako ang presidente ng grupong Qi. May karapatan akong protektahan ang kapakanan ng bawat empleyado. Presidente Qi, ito ang dokumento ng allergen na isinumite ng kumpanyang Dongjiao. Direktor, pinalitan na ang mga materyales ng maaga ayon sa utos ninyo. Ang galing ng ginawa mo. Nakasaad nga rito ang rayon. Ano? Paano itong mangyayari? Kita mo na, Shilin, hindi ako nagsisinungaling. Ang mga taong gaya niya ay makakasama lang sa kumpanya. Wala nang ang kakayahan sa trabaho. Hindi pa nakatutok ang isip niya sa trabaho sa buong araw. Sa tingin ko, dapat na siyang sibakin sa trabaho. Hindi ito ang dokumentong nakuha ko. May nagpalit nito. Tumigil ka na nga. Puro ka kasinungalingan. Ang magkaroon ng pamilyang Qi ng empleyadong gaya mo ay isang malaking kahihiyan. Presidente Qi, kapag hindi mo ito binigyan ng linaw ngayon, ay hindi tayo matatapos. Sigurado ka ba? Na wala kang natanggap? Na dokumentong nagsasaad ng rayon? Sigurado ako. Naniniwala ka ba sa akin? Espesyal na assistant na Chen, ang inayos na dokumento ng allergen nung nakaraan. Ay dapat may backup pa, hindi ba? Opo. Nasa computer ko pa ang backup ng na-restore na file mula noong gabing iyon kaya kukunin ko na muna ito ngayong sandali. Shilin, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Noong gabing nag-overtime si Wen Shuyu para tapusin ang proyekto. Napadaan ako at hindi sinasadyang nadumihan ang kanyang dokumento tungkol sa allergen. Ang dokumentong nakuha ninyo ngayong araw. Kung pareho ba ito sa dokumento ni Wen Shuyu, ay malalaman natin mamaya. Presidente Qi, natingnan ko na po ito. Wala talagang rayon sa loob ng dokumentong ito. Tama nga ang hinala ko. May nagpalit ng dokumento ko. Presidente Zhao, paano mo ito ipapaliwanag? Paano itong naging posible? Ang dokumentong ito, paanong naging dalawa ito? Hindi kaya si dalagang Wen Shuyu ang sadyang gumawa nito? Ang ibig mo bang sabihin ay tinutulungan ko si Wen Shuyu para idiin ka? Hindi ko po alam yan. Pagkatapos kong ibigay ang file na ito kay Director Lin, ay hindi ko na ito muling hinawakan pa. Zhaolin, ikaw... Lindsay, may kinalaman ka ba talaga sa pangyayaring ito? Shilin, isa lang siyang ordinaryong empleyado. Kailangan mo ba talagang mag-abala ng ganito para sa kanya? Lindsay, kahit sino pa man ang isang tao, ay may karapatang protektahan ang kanilang sariling kapakanan. Seryoso mong nilabag ang mga patakaran ng kumpanya? Kakausapin ko ng maayos si Tio Lin tungkol sa bagay na ito. Kung mauulit pa ang ganitong sitwasyon, ay huwag ka nang magpapakita pa sa pamilyang Qi. Tungkol naman sa iyo, Presidente Zhao, ang pamilyang Qi ay kukuha ng pinakamagaling na grupo ng mga abogado para protektahan ang mga karapatan ng kumpanya. Maghintay ka na lang na makatanggap ng liham mula sa abogado. Wag po, Presidente Qi. Wag po. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Ilayo siya. Tara na. Presidente Zhao. Presidente Qi, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Presidente Qi, mamamali ako. Parang gusto na talaga ako ni Qi Shilin. Nakakaingit ka naman, Shuyu. Mayroon kang gwapo at mayamang boss na nagpapalayaw sa iyo. Nagtataka rin ako. Bakit kaya hindi siya nagpakasal kay Lindsay? Bakit kaya ako ang nagustuhan niya? Sa tingin mo ba ang palaging gusto ni Presidente Qi ay ikaw? Alam ko na. May lihim na pagtingin siya sa akin, hindi ba? Hindi ba? Tama. Teka.
Bitawan mo iyan. Gaano na ba karami ang nainom mo? Iinom ka pa? Lasing ka na. Tara, uuwi na tayo. Bangon na, tara. Ayoko. Gusto ko na ang asawa ko ang sumundo sa akin pauwi. Hello? Hello? Hubby, ako ang asawa mo. Marami akong nainom. Sunduin mo na ako agad. Ako ang asawa mo. Chi! Marami na akong nainom. Sunduin mo na ako pauwi ngayon din. Ano ang tinawag mo sa akin? Hubby, sunduin mo na ako dahil lasing na ako. Shuyo, may kailangan pala akong gawin? Mauna na ako ha. Sana ay magkaroon ka ng magandang gabi. Bye-bye. Narinig mo ba? Lumingon ka. Ha? Hubby, bakit ang bilis mong nakarating dito? Talagang naglalambing ka tuwing nakakainom ka? Hubby, Tawagin mo uli ako ng ganoon. hubby, Iuwi ka na ni Hubby. When Shuyu? Kailan mo ba mapapagtanto ang lahat? Kailan mo ba malalaman na? Ikaw naman talaga ang matagal ko ng gusto. Simula nung unang magkita tayo noong bata pa. Nagsimula na kitang mapansin. Okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sabi ni Mama, may low blood sugar ako? Dati pa ito nangyayari. Matamis ang candy na ito. Subukan mong kainin muna ito. Sasamahan kita sa doktor. Bigla ko lang naalala na hinahanap ako ni Mama. Kaya hindi na kita masasamahan sa ospital. Kailangan ko nang umalis. Oy, Chishilin, ano ba ang sinasabi mo sa pulubing iyan? bakit niyo ba sinasabing pulubi siya? Kalilipat lang niya rito. At ang dumi-dumi ng bahay nila. Kung hindi siya pulubi, ano siya? Huwag ka na makikipaglaro sa kanya uli. Tama. Chishilin, sa sobrang bait mo sa akin ay baka magusto. Talaga ba? Kung gayon, ang pagkagusto mo sa akin ay kailangang bilisan mo. Pero kinasusuklaman kita. Kasasabi mo lang na gusto mo ako? At ngayon ay ayaw mo na sa akin. Dahil hindi mo sinasabi sa akin na gusto mo rin ako. Wen Shuyu, hayop ka. Director Lin, hindi po mabuti sa inyong katawan ang masyadong pagkakagalit. Hindi ka ba magagalit kung inagaw ng ibang babae ang lalaki mo? Kung hindi natin kayang talunin si Wen Shuyu, siguradong may ibang taong makakagawa niyon, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Makapangyarihan ang pamilya ni Presidente Qi. At ang pamilyang Qi ay kilalang pamilya. Kapag nalaman nilang nahuhumaling si Presidente Qi sa isang hamak na babae, sigurado akong ang pamilyang Qi ay sila mismo ang kikilos para tapusin itong si Wen Shuyu. Sina Tito Chi ay laging nasa ibang bansa at hindi masyadong nakikialam sa mga lakad ni Shilin. Tungkol dito, baka matuloy ang... Pero narinig ko ngayong araw na si Presidente Qi ay pinipilit ng magpakasal ng pamilya niya. Dahil sa bagay na ito ang pamilya ni Presidente Qi ay pabalik na ng bansa para madaliin siya. Ito ang pinakamagandang pagkakataon. Wen Shuyu? Humanda ka ng mapalayas mula sa Yundu. Kailanman ay huwag mo nang pangaraping makapasok sa pamilyang Qi. Chairman? Nasaan ang pasaway na si Kishilin? Nasaan siya? Abala si Presidente Qi sa mga gawain sa kumpanya kaya inutusan niya akong sunduin kayo. Bakit amoy pabango ng babae sa loob ng sasakyang ito? Gaya ng inaasahan mula sa inyo, Tagapangulong Qi, talagang marami na kayong karanasan.
Kasi po inutusan ako ni Presidente Ki noong nakaraan na i-assist ang isang kliyenteng babae. Maaring naiwan ng amoy noong panahong iyon. Anong klaseng pabango ba iyan at napakatapang? Para tumagal ng ganito ang amoy? Saka isa pa, ang anak kong iyan ay hindi lumalapit sa mga babae bata pa lang. Bukod sa kanyang ina, kailan pa siya pumayag na may ibang babaeng sumakay sa kotse niya? Sabihin mo na sa akin ang totoo agad. Kay Mrs. po ang amoy na iyan. Anong sabi mo? Mrs.? Sinong Mrs.? Ang asawa po ni Presidente Ki, na manugang nyo na rin po. Hemp, tila mayroon pa lang. Nakapagpaamo sa pasaway kong anak? Sana naman ay hindi ito kung sino-sinong babae lang diyan. Huwag po kayong mag-alala dahil may disenteng trabaho ang young mistress. Siya si Wen Shuyu. Isa siyang fashion designer sa grupong Chi. Hindi maaari. Kailangang ako mismo ang mag-imbestiga. Hindi basta-basta ang sinumang may karapatan na maging young mistress sa angka ng Ki. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ipaghanda mo ako ng uniforme ng tagapaglinis. Magpapanggap ako para mag-obserba ng palihim dahil gusto kong personal na makita ang pag-uugali ng magiging manugang ng angka ng Ki. Oh, bago ko malimutan, wag mo muna itong sasabihin kay Shilin. Hoy, wala ka ka bang mga mata? Mabahong tagalinis. Kapag nabangga mo ang ating Direktor Lin, siguradong may kalalagyan ka. Ikaw ang anak ng pamilyang Lin. Napakalakas ng loob mo. Ang pamilya ba ng ating Direktor Lin ay maaari mo na lang pag-usapan ng ganyan? Tama na. Ano pang pag-uusapan natin sa isang taong malapit na sa hukay? Sabihin sa HR na sibakin na siya. Masusunod po ang lahat ng sinabi nyo. Bakit naging ganito na ang asal ng batang ito ngayon? Mabuti na lang at hindi siya gusto ni Shilin. Kung hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung sakaling mapabilang siya sa angkan ng Ki sa hinaharap. Wala naman akong ginawang masama. Bakit nyo kailangang sibakin ako? Gusto lang naming sibakin ka. Wala nang maraming bakit pa. Lumayo ka sa akin, ang baho mo. Isusumbong ko ito sa mga pinuno ng pamilyang Chi. Nakakagalit ito. Hindi na ba tao ang isang tagalinis? Pwe, umalis ka na agad dito. Tito, Nako, ayos ka lang ba? ay, ayos lang, iha. Salamat sa iyo. Salamat. Wen Shuyu, pinaalis kita para bumili ng milk tea. Gaano na ba katagal iyon? Gusto mo bang lumaya sa kumpanyang ito kasama ang pulubi na iyan? Ito na pala ang manugang ko, mahusay. Mukhang mabait siya at mukhang malumanay ang ugali. Ang galing talaga pumili ng batang si Shilin. Medyo traffic sa daan. Mainit pa itong milk tea. Kunin niyo muna ito. Ano ba ang ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Hinawakan mo ang pulubi na iyan, tapos hahawakan mo ang milk tea namin. Hindi ka ba nadidiri? Ayaw naming inumin ang milk tea na punong-puno ng mikrobyo. Bibigyan kita ng 10 minuto. Bumili ka ulit ng bago para sa akin. Sobra na kayo. Wen Shuyu, ako ang boss mo. Kaya dapat mong sundin ang lahat ng sasabihin ko. Kung ayaw mo lumayas ka. O kaya ay maglampaso ka ng sahig, kasama ang matandang hukluban na ito. Mukhang magkasundo kayo agad, parehong mahirap kaya nagkakaintindihan. Bakit hindi mo na lang siya tulungang maglampaso ng sahig dahil ang mga mabababang uri na gaya mo ay pang ganitong klaseng trabaho lang naman? Ay! Ano ba ang ginagawa mo? May sira ba ang ulo ng taong ito? O baka naman may ulyanin na siya dahil sa katandaan? Hindi ba ikaw ang nag-utos sa akin na mag-mop ng sahig? Paano ako makakapag-mop kung nakatayo ka riyan? Tumabi ka na lang muna sa gilid. Sino ka ba sa akala mo? Ano ba ang tingin mo sa posisyon ko? Pinapaalis mo ako. Ang sapatos na katad na ito ay gawang kamay at binili ko gamit ang kakasweldo ko lang. Kaya mo ba itong bayaran? Bitawan mo siya. Hindi mo nga kayang iligtas ang sarili mo pero nakukuha mo pang mangialam sa iba. Wen Shuyu, masyado kang nagmamagaling na akala mo ay kung sinong banal. Pinahihirapan niyo ang isang tagapaglinis. Hindi ba kayo titigil? Pinapayuhan kita na huwag makialam sa mga ginagawa ko. Ako ang direktor dito sa lugar na ito. Kaya may karapatan akong pagsabihan ang sinumang empleyado. Kasama ka na roon. Direktor, dahil lang ba direktor ka, ay pwede mo nang insultuhin ang isang tagapaglinis ng ganoon lang. Kayong mga hamak na trabahador ay narito lang naman para mapagalitan, di ba? Tunay ngang mga mapang-api kayo sa maliliit at sipsip sa malalaki. Hindi mo ba narinig? Sinabi niya na kanina ka pa nakatayo riyan, kaya hindi niya sinasadyang masagi ang sapatos mo. Huwag mong isisi sa ibang tao ang sarili mong mga problema. Yushwang, huwag mong kakalimutan, nakatulad mo rin ako, na isa lang empleyado ng pamilyang Chi. Eh ano naman ngayon? May direktor din ako na sumusuporta sa akin. Eh ikaw? Wala kang kakampi rito sa pamilyang Chi. Hindi mo naman siguro iniisip na proprotektahan ka pa ni Presidente Ki. Hindi ba't ang relasyong mag-asawa ng manugang ko at ni Shilin ay hindi isinapubliko? Lihim silang kasal. Hindi ko kailanman naisip ang bagay na iyon. Huwag mo akong basta-basta pagbintangan. Mabuti naman kung ganoon. Para naman hindi makalimot sa realidad ang ibang tao at laging gustong akitin ng lalaki ng iba. Wen Shuyu, hindi ba't gustong-gusto mong ipagtanggol ang janitor na ito? Kung ganoon, ikaw at siya na ang magkasama. Para maglampaso rito hanggang sa luminis.
Naku naman. Pasensya ka na talaga, Iha. Nadadamay ka patuloy sa parusa ko. Wala po iyon, Tito. Samahan ko na po kayong magligpit dito. Sige. Maraming salamat, ha? Ilapat kay Tatay Chi. Dahan-dahan lang. O, Iha. Napakabait mong tao. Tanong ko lang, may asawa ka na ba? Opo, may asawa na ako. Ah, ganoon ba? Kung ganoon, ano ang trabaho ng asawa mo? Teka, hindi ba't isa kang designer dito? Araw-araw ka bang inaapi ng mga kasamahan mo rito? At nananahimik lang ang asawa mo tungkol dito? Magkahiwalay ang pag-ibig at trabaho. Hindi ako pwedeng laging umasa sa kanya. Kaya ko itong ayusin ng mag-isa. Paano ito mangyayari? Tito, anong nangyari sa inyo? Ay, pasensya na po, Iha. Ang ibig ko lang sabihin ay, wala talagang kuwenta ang asawa mo. Gayong inaapi ka na ng mga kasamahan mo sa trabaho. Hindi man lang niya alam na protektahan ka. Mabait naman ang asawa ko. Hindi ko lang sinabi sa kanya dahil ayaw ko siyang mahirapan. Napakabuting bata mo talaga. Kahit na ikaw ang asawa ng presidente, wala ka pa rin kayabangan sa katawan. Ikaw ang pinakaangkop na maging asawa ng tagapagmana ng angkan ng Chi. Bakit nandito ang batang ito? Huy! Anong ginagawa mo rito? Sino ba siya? Tinulungan ko lang si Tito na maglinis ng sahig dahil nakikita kong nahihirapan siya mag-isa. Pero dapat, alagaan mo pa rin ang sarili mo. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Ay naku, sige na, alam ko na. Pumasok ka na sa loob. Baka may makakita pa sa atin, hindi ito maganda. Halikan mo muna ako. Ito ba talaga ang anak kong napakalamig at walang puso? May tao pa rito, oh. Kapag hindi mo ako hinalikan, i-anunsyo ko ngayon sa harap ng buong kumpanya na ikaw ang asawa ko. I-anunsyo ko na ikaw ang asawa ko. Ah, alam ko na, alam ko na. Sabi ko sa pisngi mo ako halikan. Bakit sa labi mo ako hinalikan? Gusto mo ba akong tsansingin? Chishilin, ikaw mismo ang humarap. Papasok na ako sa trabaho. Bakit parang pamilyar ang likod ng taong iyon? Espesyal na assistant na Chen. Nasaan ang tatay ko? Hindi ba pinasundo ko siya sa iyo noong bumalik siya ng bansa? Chi, sabi ni Tagapangulong Ki gusto raw niyang magpahinga ng mabuti pagka-uwi niya. Huwag niyo raw muna siyang pakialaman sa ngayon. Tito, mukhang halos maayos na ang lugar na ito. Kaya papasok na muna ako sa trabaho. Ay, sige. Salamat, Hija. Tamang-tama, aakyat din ako para maglinis kaya sabay na tayong umakyat. Ah, sige po. Ay, sige po. Oh, ako na ang kukuha nito. Hija, mukhang hindi kumpleto ang mga impormasyong ito. Tito, napansin niyo po pati iyon. Wala po kasi akong access sa back-end account ng kumpanya, kaya ito lang ang mga impormasyong nakuha ko. Hindi ba mareresolba iyan kung iuulat mo sa taong namamahala? Tito, pati po iyan alam nyo? Muntik ko nang makalimutan. Isa lang akong janitor ngayon. Ganito kasi iyon. Ineng, dati akong naglilinis sa opisina ni Presidente Ki. Hindi nag-iingat si Presidente Xi sa harap ko habang nagtatrabaho dahil janitor lang ako. Kaya naman, may nalaman akong ilang patakaran. Ganoon pala iyon. Ay oo nga pala, may ilang impormasyon ako na baka magamit mo. Kay Tagapangulong Chi iyon na iniwan sa akin noon. Tingin ko ay makakatulong ito sa iyo. Bakit hindi ka sumama sa akin para kunin at tingnan natin? Talaga? Napakabuti niyan. Sige, tara na. Hoy, Director Lin. Kailan ang pinakaangkop na oras para sa pagsusulit na ito? Ngayong linggo na. Presidente Ki. Ano ang pinag-uusapan nyo? Kinakausap namin si Director Lin tungkol sa oras ng pagsusulit ng mga empleyado. Itinakda na ito ngayong linggo. Mabuti, aakyat ako sa entablado sa oras na iyon para magbigay ng parangal sa mga mahuhusay na empleyado ngayong taon. At saka, ipapakilala ko ang aking asawa sa buong kumpanya. Asawa. Tama? Oras na para ipakilala ang aking asawa sa publiko. Ipaayos na ito agad sa mga tauhan. Ha? Opo. Kasal na pala si Presidente Xi. Hindi posible. Sa ganito kalaking bagay, hindi posibleng ang pamilyang Lin ay hindi makakatanggap ng balita. Oy, Director Lin, natatandaan ko na kaarawan ninyo ngayong linggo, di ba? Ibig sabihin ba nito na kayo ang asawang ipapakilala ni Presidente Xi?
Ha. Kung hindi, sino pa ba ang ipapakilala ni Presidente Chi? Hindi ko akalain na napaka-romantiko pala ni Shilin. Siguradong gusto kayong bigyan ni Presidente Chi ng sorpresa pagdating ng oras. Ha. Maligayang pagbati sa inyo, Director Lin. Huwag muna kayong maingay. Gusto kong hintayin ang araw na iyon para si Shilin mismo ang magsabi sa akin. Haha, syempre naman. Maghintay lang kayo sa pag-anunsyo ni Presidente Chi na kayo ang asawa ng Presidente. Ha. Tumayo muna kayo ng saglit, titingnan ko lang. Maari pang dagdagan ng mga palamuting ribbon sa kanyang ulo. Maari pang dagdagan ng asul na eyeshadow ang kanyang mga mata. Oo. Kailangan pang ayusin ng kaunti rito. Salamat sa inyong paghihirap. Magsisimula na ang pagsusulit sa madaling panahon. Pagkatapos nito ay ililibre ko kayo ng masarap na pagkain. Sige, magpatuloy na kayo. Maayos na ba ang lahat ng plano? Director Lin, makakaasa kayo sa trabaho ko. Ngayong araw, ipapahayag ni Shilin sa harap ng lahat na ako ang asawa ng presidente. Ayaw kong masira ang napakagandang araw na ito dahil sa babaeng iyan. Wen Shuyu, sisirain ko ang reputasyon mo. Hindi mo ba alam ang kasabihang huwag humarang sa daan? Wen Shuyu, huwag kang masyadong mayabang. Isa ka lang namang kabit na ginamit ang mga lalaki para makaangat. Mas magaling pa rin ako sa iyo kahit hindi ako umasa sa lalaki, Wen Shuyu. Teka lang. Sinabi ni Shilin na pumunta ka sa bodega para makipagkita sa kanya. Tara na. Shilin? Wen Shuyu, napakatanga mo. Manatili ka na lang diyan hanggang sa matapos ang exhibition. Uy! Anong ginagawa mo? Palabasin mo ako. Lindsay, may tao ba dyan? Palabasin niyo ako. Maligayang pagdating sa lahat sa lugar ng pagsusulit ng aming grupong Chi. At ngayon naman, tinatawagan natin ang taga-disenyo ng exhibition na si Wen Shuyu para umakyat sa entablado. Ay, bakit wala pa rin dito si Wen Shuyu? Hindi lang tayo ang narito ngayon. Narito rin ang mga tanyag na tao mula sa iba't ibang sektor. Hindi ba't sinasadya niyang ipahiya ang ating grupong Chi? Presidente Ki, ano na ang gagawin natin ngayon? Imo-move ang assessment ng kalahating oras. Nagpostpone talaga si Presidente Chi ng assessment para lang kay Wen Shuyu. May tao ba riyan? May makakatulong ba sa akin? May tao ba? Wen Shuyu. Ayos ka lang ba? Wen Shuyu. Buti na lang at ligtas ka. Kung sakaling may mangyari mang masama sa iyo, ano na lang ang gagawin ko? Huwag na muna nating pag-usapan yan. Kumusta na ang exhibition? Pinamove ko ito ng kalahating oras. Aabot pa tayo kung aalis na tayo ngayon. Tara na. Naku naman, espesyal na assistant na Chen, nagtatanong na ang mga partner kung kailan magsisimula. Baka kung maghihintay pa tayo ay... Pasensya na po. Huli na ako. Dahil nakarating na si Binibining Wen, magpatuloy na tayo sa proseso. Pasensya na ha kung binigo kita. Ano naman kung nakarating siya? Titingnan natin kung makakangiti ka pa mamaya. Paumanhin sa inyong lahat dahil sa akin. Naantala ang exhibit. Alam mo ba kung gaano karaming oras ang sinayang mo dahil sa iyo? Pinibigyan mo ng kahihiyan ng ating grupong Chi. Bumaba ka na rito agad. Kung bakit ako nahuli, dapat itong itanong kay Director Lin. Wen Shuyu, anong kinalaman ko sa pagkakahuli mo? Sa paggamit ng pangalan ni Presidente Ki, hindi ba ikaw ang nagkulong sa akin sa bodega? Huwag kang basta-basta magsalita dyan. Kung totoo o hindi. Director Lin, may lakas ka ba ng loob na kunin? Ang kuha ng CCTV sa harap ng bodega? Ako... Hindi mo na kaya, no? Talaga bang siya ang gumawa niyan? Paano nagagawang mang-api ng isang boss sa sarili niyang empleyado?
Kilala mo ang mukha, pero hindi ang puso. Si Director Lin ay hindi karapat-dapat sa posisyon niya. Mga tauhan, paalisin siya rito sa venue. Sandali lang. Ako hindi karapat-dapat? Kung gayon, paano parurusahan si Wen Shuyu sa pagnanakaw ng mga lihim na datos ng kumpanya? Wala akong ginagawang ganoon. Huwag mo akong manirang puri. Wala ka kamo? Ano itong lihim na dokumento ng kumpanya na nakatago sa iyong computer? At saka, sinuri ko itong mabuti, ginamit mo sa iyong disenyo, ang mga lihim na datos ng kumpanya. Naaalala kong hindi kita binigyan ng pahintulot para doon. Presidente Chi, pumarito po kayo. Presidente Ki, hindi ko po. Malinaw ang mga ebidensya. Balak mo pa bang magsinungaling? Totoo nga na. Ginamit niya ang lihim na datos ng pamilyang Chi. Ngunit hindi ito ninakaw. Kundi ako mismo ang nagbigay sa kanya nito. Ikaw na mabahong tagalinis, napakalakas ng loob mo, na mga has na pumasok ng walang pahintulot sa loob ng assessment site ng pamilyang Chi. Pa, bakit ka nandito? Oo. Ano ang sinabi mo? Pa? Hemp, hindi ko akalain na nagpalaki ang pamilyang Lin ng isang anak na kasing arte mo. Oras na para seryoso makipag-usap sa pamilyang Lin. Tito Chi, kahit kayo po ay dapat sumunod sa mga patakaran ng kumpanya, di ba? Ang mga lihim ng kumpanya ay bawal makita ng mga empleyadong mas mababa sa ranggo ng direktor. Tama ka sa sinabi mo. Subalit si Wen Shuyu ang young mistress ng aking pamilyang Ki. Maaari niyang tingnan ang anumang gusto niya. Si Wen Shuyu ay ang young mistress? Tito, may nagkamali po ba sa mga sinasabi niyo? Hindi ba iaanunsyo ni Shilin ngayong araw na ako ang young mistress? Medyo low-key lang ang asawa ko. Kaya hindi ito isinapubliko noon pa. Pero hindi iyon dahilan para apihin niyo siya. Halika kayo rito. Ang mga taong ito ay ilagay agad sa blacklist ng Yundo. Mula ngayon, ang sinumang maglakas loob na makipagtulungan sa kanila ay kalaban na ng aking pamilyang Chi. Wag po. Presidente Chi. Presidente Chi, alam na po namin ang aming pagkakamali. At saka, simula ngayon, kakansilahin na ng pamilyang Ki ang pakikipagtulungan sa sino man mula sa lipi ng Lin. Ano pang hinihintay nyo? Ilayo nyo sila rito. Presidente Ki, nagkamali po ako. Presidente Ki, wag po, pamilyang Chi. Alam ko na ang pagkakamali ko. Bitawan niyo ako. Kaya kong maglakad ng mag-isa. Wen Shuyu, hayop ka. Hindi kita palalagpasin. Chi Shilin, hindi ba dati mo pang gusto si Lindsay? At saka, kaarawan pa ni Lindsay ngayong araw. Wen Shuyu. Hindi ko talaga alam na kaarawan ni Lindsay ngayon. Ngunit lagi kong naaalala na ngayon ang araw ng una nating pagkikita noong bata pa tayo. Ang tanging mahal ng puso ko ay ikaw lang simulat sa pool. Ang seremonya ng proposal na utang ko sa iyo ay babayaran ko na ngayong araw. Payag ka bang bigyan ako ng pangalan sa buhay mo? Payag ako. Matagal ko na itong hinihintay. Paumanhin kung pinaghintay kita ng matagal.